Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong ditong nahiram na video. Ito ay live video ni Joby Francisco, correspondent diyan sa The Hague sa ICC, kung saan nakunan niya ng video ang grupo ni VP Sara. Ito yung mga supporters niya na binuwag ng pulisya dahil sa doon mismo sila nagrarally sa tapat ng penitentiary ng ICC. Kaya bawal yun bawal na doon talaga sa tapat. Hindi ito Pilipinas na kung saan kung anong gusto natin na rally ka agad kung saan, di ba? Yan ay Netherlands, The Hague. Ang lahat ng diyan, ng mga ginagawa ay in good order. Nasa tamang paraan. Hindi yung pwedeng gaya sa Pilipinas. Kaya mga DDS talaga kahit saan na lang hindi yan po pwede. Dapat in good order, di ba? So narito si Joby Francisco para sa kanyang video. Ano nangyari kanina? Bakit bigla sila nagkumpul-kumpul? Sorry, kasi nagkaroon lang pala ng instruction ng authorities dito na wag na magstay doon mismo sa tapat ng penitentiary. Kaya nakita natin na sila dinadala doon sa mas tabi ng kaunti. So yun yung kaguluhan. Hindi man kaguluhan, yung naging pagtitipon doon. Usually kasi ay pinapayagan ka naman sila mag-roam around, pati ang media. So kami ay nilagay lamang dito. So no big deal mga kapatid. Wala pa masyadong cause of concern. We're here waiting for the lead counsel ni former President Rodrigo Duterte and si Attorney Nick Kaufman, dahil kailangan namin magtanong sa kanya ng mga legal strategy na medyo napag-usapan na nga doon sa meet and greet kahapon with Vice President Sara Duterte. So we want to know more, lalo na at over the weekend nagsabi na nga ICC na nagbigay sila ng deadline April 4 and April 11 doon sa mga sa PROSEC at saka sa defense para paghandaan na yung trial sa September. Pero hindi lang yun. It's more about submission ng mga ebidensya at saka ng mga names ng mga witnesses para maprotektahan na yung mga witnesses ngayon pa lang. Ayan, so mabait talaga. Mabait ang taga Netherlands, The Hague, dahil sa binuwag lamang yung nakaharang kasi sila diyan sa yung may dalawang tower diyan sila pala nagrarally. Bawal pala diyan kasi tapat na tapat mismo sa ICC penitentiary, yung parang kulungan nila. Diyan nilalagay yung mga detainee. Hindi naman talaga yung kulungan, parang temporarily na nariyan. Kaya bawal na bawal, hindi ginagawa kasi nating Pilipinas Di ba kahapon na panood nyo yung supporters ni VP Sara ay nandiyan, siksikan sila May bilang din, pero sabi ni Joby Francisco nasa mahigit na 30 lang 30 katao. Marami lang tingnan sa video. At inihintay nga pala nila yung lead counsel na si Nicholas Kaufman para makapagtanong. Mantakin nyo mga kababayan, galing pa ng Pilipinas to si Joby Francisco, di ba? Gumastos yan para makarating lang dyan, para ihatid sa atin ng magandang balita. Kaya kudos kay Joby Francisco. Maraming salamat sa video, sir. At maraming nakapanood nito. Okay, patuloy tayo. Chiki. Pero Joby, paki-describe naman yung hindi namin nakita yung mga supporters. So hanggang ngayon marami? Yung nandyan pa rin? Oo, yung tanong pa natin kanina, gaano pero kalaki ang crowd sila. na yan? Medyo maliit, nandun sila. Ito kasi yung penitentiary, Okay. So, medyo pinapunta sila sa banda doon. Siguro I can count na mga more than 30 sila dyan, mga kapatid. Ayan, so more than 30 more than 30. Hindi gaanong marami. Kasi nga Europe yan Hindi naman pwedeng DDS ka basta ka na lang pupunta diyan, iwanan mo yung trabaho mo. Hindi yung pwede. Ngayon lang medyo marami-rami ang pumunta diyan dahil sa holiday daw. Sa araw na ito, sabi ni Joby Francisco. Kaya marami-rami din. Ganun naman talaga. Mayroon naman talaga supporters ng tao. Diba? At atin lang ipalaala sa mga DDS na hindi Pilipinas yang nandyan. So, bawal nga dyan magsigaw-sigaw, diba? Bawal magpakita ng aggressiveness, ng opensiba. Bawal ang ganyan.
Lalo na kapag sinisigaw yung mga pangalan ng judges, ay napakabawal niyan. At baka hindi na nga mabigyan pa si Digong ng interim release na tinatawag. Okay, tapusin na natin ang video courtesy ni Joby Francisco. Na nagpunta ngayon dito. Pero siguro sila yung mga hindi muna umalis after nung meet and greet kahapon, kaya nanatili sila rito, no, para pumunta sa penitentiary, although alam naman natin na hindi naman talaga pwede pumasok doon to visit the former president. So, totoo pala yung sinasabi ni Senator Robin Padilla na medyo naghihigpit sila dyan sa The Hague pagdating doon sa mga supporters. Naghihigpit or nag-aayos sila, no? Katulad kahapon, pinayagan naman sila dun sa park, ano, which is parang main park nila dito sa The Hague, ano, yung as in a portion of that, at almost half na nung park ay pinayagan yung grupo po ng mga Duterte supporters na magsagawa doon ng kanilang meet and greet with the Vice President. Gusto lang nilang kaayusan, ano, na para may mga rules na Ayan. So, kaayusan ang word for the day, mga ka-DDS, ay mag-ayos-ayos kayo dyan dahil sa hindi sanay ang mga tao dyan, ang pulisya sa The Hague, ang pulisya dyan sa ICC, ay hindi sila sanay sa katulad sa atin na wilga-wilga, na protest-protest, yung mga ganyan. Wala sa kanila yan. Kasi maayos na bansa ang Netherlands, napakaayos, walang mga ano dyan, katulad sa atin ng mga wilga-wilga. Hindi nila yan nakikita, kaya kung makakita sila ng mga ganyan na may mga protest-protest, mayroong mga placards, ay inaayos talaga nila yan. Kaya nga pinapunta sa Grassy Knolls ang grupo ni Sara. Ang Grassy Knolls ay parang ano yan, yung kakugunan, talahiban sa ano, sa Tagalog. Nandun sila ngayon sa Talahiban. Ayan, kasi ang gulo-gulo nyo sumisigaw-sigaw pa. Ay wag nyo talagang isigaw kahit isang pangalan ng mga judges dyan sa ICC. Baka ma-technical kayo kung sa kongreso pa yan, ma-in-contempt kayo. Contempt. Alright, so yan lang ang ating balita. Courtesy sa atin ni Joby Francisco, live from the Netherlands. Maraming salamat sir at kudos sa inyo. At ako'y magpaalam na, maraming salamat at huwag kalimutan i-subscribe ang ating channel para sa palagi kayong updated kung may mga bago tayong uploads. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.